Noong ika-21 ng Abril 2025, ginulat ang buong mundo ng balitang pumanaw na ang Santo Papa, si Pope Francis. Sa likod ng lungkot at pagluluksa, agad namang sumiklab ang mga pag-uusap at pagsusuri kung sino ang maaaring pumalit sa kanya bilang bagong leader ng simbahang Katolika. At sa hanay ng mga posibleng tagapagmana ng trono, lumulutang ang isang pangalan na bumubuhay ng pag-asa para sa mga Pilipino, si Luis Antonio Cardinal Tagle. Paano magbabago ang mukha ng simbahang Katolika kung si Cardinal Tagle ang mauupo bilang Santo Papa? Anong epekto ang maaaring idulot ng pagkakapili sa isang Pilipino bilang pinuno ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo? Yan ang ating aalamin. Sa kasalukuyan, si Cardinal Tagle ay nanunungkulan bilang Prefect ng Dicastery for Evangelization, isang napakahalagang posisyon na may direktang koneksyon sa sentro ng simbahan. Siya ay tinatawag na Asian Francis dahil sa kanyang mapagpakumbabang pamumuno, malasakit sa mahihirap at bukas na pag-iisip mga katangiang ipinamalas din ni Pope Francis. Kung mapipili si Cardinal Tagle bilang susunod na Santo Papa, hindi lamang ito magiging makasaysayan, ito rin ay magdudulot ng malalim at malawak na pagbabago para sa Pilipinas at sa buong mundo. Narito ang ilang dahilan kung bakit. Moral at espiritual na paghahangaan ng Pilipinas. Magiging isang inspirasyon sa buong mundo ang ating bayan bilang pinag-ugatan ng isang Santo Papa. Aangat ang kredibilidad ng Pilipinas sa larangan ng pananampalataya at mas mapapansin ang ating kultura, espiritualidad at pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Pagsibol ng religious tourism. Ang mga lugar na may kaugnayan sa buhay ni Cardinal Tagle mula sa Tondo, Maynila hanggang sa Imus, Cavite ay maaaring ideklarang banal na destinasyon. Magiging dambuhalang ambag ito sa turismo kung saan milyon-milyong peregrino at turista ang dadalaw taon-taon. Pag-unlad ng ekonomiya. Kasama ng turismo ang paglago ng mga negosyo, trabaho sa sektor ng transportasyon, hospitality at retail. Magiging mas bukas din ang mga banyagang mamumuhunan dahil sa positibong imahe ng Pilipinas. Mas mataas na pagtingin sa mga Pilipino. Ang pagkakahalal ng isang Pilipino bilang Santo Papa ay magpapataas ng tingin sa ating lahi. Ang mga Pilipino sa ibang bansa, OFW nurses, seafarers ay mas kikilalanin bilang may dignidad at kakayahang mamuno. Simbolo ng pagkakaisa ng bansa. Sa gitna ng politikal at panlipunang pagkakahati-hati, maaaring magsilbing liwanag si Cardinal Tagle. Bilang isang leader na hindi nakapaloob sa politika, ang kanyang mensahe ng kapayapaan at pakikinig ay maaaring magtulay sa mga naghihiwalay na panig. Panibagong sigla para sa simbahan. Maraming kabataan ngayon ang tila lumalayo sa pananampalataya. Ngunit ang imahe ni The Smiling Cardinal na bukas sa usapan at progresibong pananaw ay maaaring makabuhay muli ng interes sa simbahan, lalo na sa mga kabataang naghahanap ng makabuluhang ugnayan. Pilipinas bilang sentro ng pandaigdigang katolikong kaganapan. Maaari nang ganapin sa bansa ang mga prestihiyosong kaganapan gaya ng World Youth Day. Magdadala ito ng pandaigdigang atensyon, kultura at pananampalataya sa ating mga bayan. Lakas ng simbahan sa Asya. Ang isang Asian Pope ay magbubukas ng panibagong yugto sa evangelization sa mga bansang sarado o limitado ang pananampalataya. Si Cardinal Tagle ay maaaring magsilbing tulay sa pagitan ng silangan at kanluran. Inspiration sa bagong henerasyon. Ang kwento ng isang batang lalaki mula sa simpleng pamilya sa Tondo na umangat dahil sa talino, kababaang loob at tapat na paglilingkod ay magbibigay inspirasyon sa milyon-milyon. Hindi lang sa simbahan, kundi sa larangan ng pamahalaan, edukasyon at serbisyo publiko. Mas matibay na ugnayan ng Pilipinas at Vatican. Magkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng edukasyon, diplomasya at humanitarian work. Maaaring madagdagan ang scholarships para sa mga Pilipinong nais mag-aral sa Roma at iba pang Catholic institutions. Kung si Cardinal Tagle ay mauupo bilang Santo Papa, magiging bahagi ito ng ating pambansang kasaysayan. Maaring ideklara ang isang espesyal na araw para sa kanya, itayo ang mga museo at isama sa curriculum ng mga paaralan ang kanyang buhay at aral. Isang Pilipino bilang Santo Papa, ito ay hindi lamang pangarap kundi isang posibleng realidad. Isang sagisag ng panibagong simula, hindi lamang para sa simbahang Katolika,
kundi para sa sambayanang Pilipino. Si Cardinal Tagle ay patunay na sa kababaang loob at tunay na serbisyo nararating ang tuktok ng pagkalinga at pananampalataya. Narito ang iba pang mga cardinal na may mataas na posibilidad na mahalal bilang susunod na Santo Papa matapos ang pagpanaw ni Pope Francis. Number 1, Cardinal Pietro Parolin, Bansa, Italia. Edad, 70 taong gulang, kasalukuyang posisyon, Vatican Secretary of State. Paninindigan, moderado, diplomatiko. Si Cardinal Parolin ay maituturing na kanang kamay ni Pope Francis sa mga usaping pampolitika at panlabas na ugnayan ng Vatican. Bilang Secretary of State, hawak niya ang isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa loob ng simbahan na maihahambing sa punong ministro ng isang bansa. Mahusay siya sa diplomasya at may malawak na karanasan sa pakikitungo sa mga estado. Kabilang ang sensitibong usapin sa China hinggil sa pagtatalaga ng mga obispo. Kung siya ang mapili, maaasahan ang pagpapatuloy ng mga reformang sinimulan ni Pope Francis ngunit sa mas organisado at balanseng paraan. Number 2, Cardinal Matteo Zuppi, Bansa, Italia, edad 69 taong gulang. Kasalukuyang posisyon, Arsobispo ni Bologna, Presidente ng Italian Episcopal Conference. Paninindigan, progresibo, tagapagtanggol ng kapayapaan. Si Cardinal Zuppi ay kabilang sa kilalang mga progresibong leader ng simbahan sa Europa. Bahagi siya ng kilusang Sant'Egidio, isang Catholic lay association na kilala sa mga peace negotiations sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Africa at Middle East. Bilang leader ng mga obispo sa Italia, malawak ang impluensya niya sa loob ng bansa at sa Vatican mismo. Kilala rin siya sa pagiging malapit sa mga marhinalisado, mga migranteng walang tahanan, at mga biktima ng karahasan. Kung siya ang mahalal, maaaring ipagpatuloy ang temang simbahan para sa mahihirap at pinalalalim na dialogo sa pagitan ng simbahan at modernong lipunan. Number 3, Cardinal Christoph Schönborn, Bansa, Austria, edad 80 taong gulang. Kasalukuyang posisyon, Arsobispo ng Vienna, Emeritus. Paninindigan, theologically conservative pero pastoral. Bagaman umabot na sa edad na 80 at posibleng hindi nakasali sa conclave kung ito ay gaganapin sa mga susunod na buwan, si Cardinal Schönborn ay nananatiling isa sa mga iginagalang na teologo ng simbahang Katolika. Isa siya sa mga pangunahing may akda ng Catechism of the Catholic Church na inilathala noong dekada 90. Bagamat konserbatibo sa aspeto ng doktrina, kilala siyang bukas sa pastoral na pag-unawa sa mga modernong issue tulad ng diborsyo, LGBTQ+, at sekularisasyon sa Europa. Dahil sa kanyang intelektual at balanseng pananaw, madalas siyang kinokonsulta ng Vatican sa mga sensitibong issue. Number 4, Cardinal Peter Turkson, Bansa, Hana, edad 76 taong gulang, kasalukuyang posisyon, dating pinuno ng Dicastery for Promoting Integral Human Development. Paninindigan, progresibo sa social justice, konserbatibo sa moral teachings. Si Cardinal Turkson ay matagal nang itinuturing na potensyal na unang Santo Papa mula sa Africa. Kilala siya sa advokasya para sa kapaligiran, mahihirap, at katarungang panlipunan. Pinangunahan niya ang dicastery na siyang nangunguna sa mga programa ng Vatican para sa human development, ecology, at social justice, isang mahalagang aspeto ng panunungkulan ni Pope Francis. Bagamat konserbatibo sa ilang moral na paninindigan, aktibo siya sa mga usapin ng globalisasyon, migration, at climate change. Ang kanyang pagiging Afrikano ay sumasalamin sa lumalaking impluensya ng Global South sa simbahang Katolika. Number 5, Cardinal Jean-Claude Hollerich, SJ, Bansa, Luxembourg, edad 66 taong gulang, kasalukuyang posisyon, Arsobispo ng Luxembourg, Relator General ng Synod on Synodality. Paninindigan, malinaw na progresibo. Bilang isang Jesuita, kapareho ni Pope Francis, si Cardinal Hollerich ay isa sa mga nangunguna sa reforma sa simbahan. Siya ang itinalagang Relator General ng Synod on Synodality, isang global consultation na layong baguhin ang paraan ng pamumuno sa simbahan mula sa top-down tungo sa mas listening church. Kilala siyang bukas sa pagsasaalang-alang ng papel ng kababaihan sa simbahan, pagrepaso sa mga patakaran sa LGBTQ+, at pag-unawa sa mga isyong panlipunan. Kung siya ang mahalal, inaasahang lalo pang hihimukin ang pagbubukas ng simbahan sa mga makabagong pananaw
at pakikinig sa mga laiko. Sa posibleng pag-upo ni Cardinal Tagle bilang Santo Papa, hindi lamang siya ang tataas kundi pati ang imahe ng buong Pilipinas sa mata ng mundo. Mula sa turismo, ekonomiya, edukasyon, hanggang sa ugnayang panlabas, malinaw na malawak ang magiging epekto nito sa ating bansa. Isa itong paalala na ang galing at kabutihan ng isang Pilipino ay maaaring makita at kilalanin sa pandaigdigang antas. Handa na ba tayo sa pagbabagong maaaring idulot ng isang Pilipinong Santo Papa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.